What's up mga kahugot? For today's video, nagsasawa ka na ba sa pritong manok lang? So ngayon, tuturuan ko kayo kung ano pa ang pwede nyo magawang luto sa inyong mga manok dyan sa inyong bahay. So yan, sa isang kawali, magpainit lang at lagyan natin yan ng mantika. At pagkalagay natin ng mantika, habang umiinit ang mantika, ilalagay na po natin dyan ang ating margarine. Isasama natin yan sa mantika. Yan, imekos-mekos, hahaluin nyo lang po yan para magsama po ang margarine at ang mantika. Maraming salamat sa nagkaabang ng ating bagong luto. Dahil wala ang pamagat ng ating niluluto, ay inaabangan po talaga ng mga tao. So maraming salamat sa inyo mga kahugot. At sa mga natututo na dyan magluto, try nyo na yung mga old videos natin ng mga niluto, mga pagkain. At marami talaga kayong matututunan na bagong recipe. Yan, kapag kumukulo na ang ating mantika, kasing kulo ng dugo ko sa iyo. De, joke lang po. Isasalang na natin ang ating manok at gagawin lang po natin dyan, lulutuin lang natin ng very light. So pag medyo golden brown na yung ating manok, babalik na rin naman natin from the other side of the world. At syempre, shout out nga pala sa mga masugod natin dyan na supporter, lalo na kay Tempong ng Morong Rizal at kay Joseph San Jose ng Lagundi, Morong Rizal. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan putik. Brother, see you. So yan na nga, pag very golden brown na yung ating part ng manok, ay babalik ta rin lang natin at same process po, gagawin din po natin golden brown yung isang side naman ng manok. And then magtitimpla na tayo ng ating mga pampolos. So mga kahugot, kapag ganyan na ang itsura niya, ay pwede na natin siyang hanguin. At syempre magtitimpla na tayo ng kanyang magiging sarsa. So correction lang po, wala pong pamagat o tawag na luto dito sa akin pong niluluto, dahil sarili ko po tong recipe. So pwede nyo siyang gayahin dahil hindi nga tayo makaka-copyright, kasi nga sarili ko po siyang recipe. So yan, binaliktad pa rin po bago po hanguin ng ating manok, at ihahanguin na natin yan at isa-set aside. Ilalagay lang natin sa isang malinis sa plato at ready na tayo magtimpla ng kanya magiging sarsa. At syempre, sa pinagprituhan din ng ating manok, same na mantika, ay doon po tayo magigisa ng ating bawang. So yan, lalagyan natin ang ating bawang at halu-haluin lang natin yan hanggang sa maging golden brown. At susunod naman natin dyan ang ating sibuyas na puti or white onion. So pagsamahin lang ng bawang at ng sibuyas na puti, halu-haluin lang natin. At kapag alam mo naman na luto na siya, kapag aroma na siya, naamoy mo na, luto na siya at okay na yan. So ilalagay na ulit natin yung ating naipritong manok doon sa ginisa natin na bawang at sibuyas. So halu-haluin mo lang yan at para magsama-sama ang kanyang lasa. Mga kahugot, paki-comment naman sa ibaba kung taga saan ka, para alam ko kung hanggang saan umabot ang ating video. So yan na nga, after natin mahalo, ay lalagyan na po natin siya ng patis. Dato Puti, shout out sa'yo. So lalagyan natin siya ng patis, tansya na lang siya. So bahala kayo kung gaano kadami, pero ako alam ko naman kapag katama na yung patis, so parang hindi masyado siya mahalat. So lagyan na rin natin siya ng pamintang durog sa mga paminta dyan. Joke lang po. So yan, halu-haluin lang natin para magsama-sama ang lasa ng bawang, sibuyas, paminta at ang patis. At after natin mahalo nyan, ay syempre ay tatakpan po natin siya para tuluyan po siyang maluto. So kapag ganyan na itsura niya, ay lalagyan na nga po natin yan ng all-purpose cream. Kahit ano pong brand ay pwede po, pero Nestle, ay baka naman. So buong all-purpose cream po ang nilagay ko dyan. Yan. At after po ng all-purpose, lalagyan po natin siya ng chicken cube. So isang pirasong chicken cube po. At pagkalagay nyo po ng chicken cube, ay haluin nyo lang po para po matunaw ito. At sasabihin ko lang po na hindi po yan mga sponsor. Yan po lang ang available sa ating kitchen.
So, bahala sila kung tatamaan sila. Para sa next na pagluluto natin, baka may sponsor na tayo. Okay, after lagyan ng chicken cube, ay takpan natin. At kapag ka naman kumukulo na siya, ilalagay na nga pala natin ng mushroom. So, hiwa-hiwa na po yung mushroom na yan. Marami naman po nabibili sa grocery niyan. So, kahit anong brand din po ay pwede nyo pong ilagay. So, pagkalagay po ng ating mushroom, halu-haluin nyo lang po yan. At mamaya naman ay may ilalagay pa tayo. So, hayaan muna natin siyang maluto. At kapag nahalo nyo na po ay tatakpan ulit natin siya. At after naman ulit na kumulo ay tanggalin ang takip. At maglalagay po tayo dyan ng tangkay po ng kangkong dahil wala po tayong spinach. Baka maging si Papay na tayo niyan. So wala po tayong spinach. Ang naging option lang po natin ay yung kangkong. So para mapakinabangan pa rin po natin yung tangkay po ng kangkong ay nilagay na po natin siya sa ibabaw. At after naman pong kumulo niyan at alam natin na medyo luto na, ilalagay na natin po yung dahon po ng kangkong. O diba, healthy. So may gulay pa din siya. So pwede siya sa mga bata at magugustuhan talaga to ng inyong mga anak. At syempre sa matatanda ay masarap ito at pwede siyang pang-ulam. So yan, halo-halo lamang ng konti kasi malambot naman ng dahon ng kangkong. Di mo na siya kailangan pa lambutin pa. Ay saka naman natin siya tatakpan ulit. At kapag kumukulo na at ganyan na ang itsura ay goods na po yan. Napakasarap po niyang gawing ulam lalo na ngayong tanghali na ay meron na tayo ulit ulam na masarap kahit walang pamagat. Huwag kakalimutan mag-like at mag-share at mga kahugot, gawin nyo na to at magluto na kayo now na! So what's up mga kahugot? Ito na yung naluto natin na bagong style na luto sa chicken na tatry natin ngayon. Yan, tatry nyo naman na lagyan natin ng mushroom. Meron doon siyang Nestle cream. So, gagawin natin, tikman natin siya muna ang lasa nang wala mo ng rice. Yan, lagyan natin ng kangkong. Lasa siyang burger steak na dahil na may mushroom siya, and then lagyan naman natin ng rice. Masarap, tama-tamang pang lunch. Try nyo na, madali na itong gawin. So like and share the video. Thank you so much mga kahugot.